O eto na mga kababayan, kapapasok lamang po na balita. Nandyan na po sa Taguig Prosecutor's Office itong si Vice President Sara Duterte para maghain at magsampa ng kaso laban dito kay Ramil Madriaga ng perjury case dahil sa kasinungalingan na habang naka-oath ay walang basihan ng kanyang pag-uugnay kay Vice President Sara patungkol diyan sa Pogo at mga drug lords. Ito po ang pagdating ni VP Sara Duterte. Panoorin po natin. Morning, ma'am. Good morning. Ma'am, interview mamaya, ma'am. Makisunod din kahit konti lang. Attorney Paolo na lang. Magsalita. Kayo, ma'am. Opo. Kahit konti lang. Kahit konti lang, ma'am, later. Para saan lang itong profile ninyo? Hindi daw Konti lang, ma'am. Bye, ma'am. Hindi ako statement. Finally mga kababayan, Vice President Sara Duterte is back. Lumalabang muli. Kasi naman, pag talagang ginaganyan ninyo, baka sasabog ulit yan. Hindi po kayo uurongan yan. Kayo mga mapanira, dahil sa gusto ninyong ma-impeach si Sara Duterte at gusto ninyong mapatalsik siya, eto na yata ang simula. Eto na siguro yung yung bloodbath, kabilang siguro yan, no? Kasi nga, nagsimula lang naman yung aligasyon na to noong sinabi ni Ramil Madriaga na ang mga Pogo operators daw at yung mga drug lords ang gumastos kay VP Sara Duterte nung siya ay tumakbo sa national campaign na ang siniwalat ni Madriaga na puro kasinungalingan, pambibintang, aligasyon na ididiin nila ni si Vice President Sara Duterte ay kaalyado ng mga drug lords at drug operator ng Pogo. Pwede ba yun? Kahit saan nga sa Davao magpunta, ayaw na nga ng mga Duterte na mga sugal-sugal. Lalong-lalo na yung droga nung panahon ni Tatay Digong at sa mga Duterte, talagang walang nangyayari mga droga nga makikita mo dyan. Meron man, panaka-naka lang. Ngayong panahon na to sa gobyerno ni Bongbong Marcos, san kadamakmak na mga droga nagsibalikan na kasi nga wala ng war on drugs. Ang ginagawa nila ngayon, war of money. Pera-pera na lang yung labanan. Nakaw dito, nakaw doon, bintang dito, bintang doon. At yung talagang isang pattern nila ay patasikin ang mga Duterte sa pwesto. At ayaw na nilang makaupo ang mga Duterte sa taong 2028. Kaya maraming salamat kay Vice President Sara Duterte na talagang muli tumindig at dumaban. Ayon po sa balita mga kababayan, Vice President Sara Duterte takes oath for the perjury complaint she filed against Ramil Madriaga at the Office of the City Prosecutors in Taguig. Kasi nga mga kababayan, sino ba talaga itong si Ramil Madriaga? Ito po, panoorin natin sa video, no? Kumuha lang tayo ng counting clips dito sa Bilyonaryo News. So ito na po mga kababayan, panoorin po natin. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga Pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance.
2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng kidnap for ransom group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay DP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. At dahil nga sa pag-file ng perjury case dito ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ito po ang kanyang tugon ni Vice President Sara Duterte. Ito yung sinabi niya. Ngayong araw ay naghain ako sa kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Ikaw naman talaga, Ramil Madriaga, naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo, no? Nakakulong ka na nga ngayon, mas lalo kang mabubulok sa bilangguan pag ganyan yung ginagawa mo. Si Vice President Sara Duterte pa talaga ang pinaggagawa mo ng istorya na walang mabasihan. Naka-out ka na nga habang ikaw ay nagbibigay ng inyong pahayag, statement, tapos wala man talagang konkretong ebidensya. Kaya yan ang nararapat sa iyo. Hemas rehas ka habang buhay nakasiguro dyan sa kulungan. Naku, mga kabayan na to, talagang pag si Sara Duterte po nagsasalita at talagang patawa-tawa lang yan. Pero naku po, palaban yan. Hindi yan aatras. Kung si Kitty Duterte nga ang nagsabi na mas matapang yung Vice President Sara Duterte na ate ko kumpara sa aking dada. Eto na yan, Ramil Madriaga. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Maraming salamat po. And God bless us all.